Ay, nako, diba? Kamalas-malasan mo nga naman. Hindi ba naman talaga naaayaw ng mga bagay-bagay? Of course, hindi na natin itutuloy kasi maging sensitive tayo sa mga ganyang pagkakataon, no? Yan yung sinasabing matuto kang makiramdam. Matuto tayong makinig sa mga bagay-bagay. Yan. Person, I love. Nung sinabi niya na, kaya ka nga nag-asawa, parang di ka tumamta. Oo nga, ano, kaya pala kami dalawa na. You people, for us, are like something that has value. Share about the parameters natin. Parang wala nang growth sa relationship natin. Even in... Parang tinanggalan niya ng lips. Parang tinanggalan mo ng paa. Good morning guys! Welcome back sa ating vlog. Vlog tayo today. Back to school na si Sky. Tapos na ang holiday season. Ang holiday break niya. Ang dami palang holiday ngayong April. Ngayon ko lang napagtanto. Anyway, si Jet ang nag-asikaso kay Sky kanina kasi pa-extend ako ng tulog. Kaya parang ano na ako gumising. Instead of 6 AM, kasi ako yung nagpe-prepare kay Sky sa school, gumising ako ng parang 8. Yan, 8. Kasi si Jet ang nag-serve sa mass ng 6 AM. So nakiusap ako sa kanya na baka pwede siya na din ang mag-prepare kay Sky at maghatid sa school. Agoy, ang dami ko na ilagay para tayong lechon. Okay lang, mamaya mag-fade yan. Yes! Finish na. Hindi na ako nag-foundation kasi sobrang init. Ang tendency ng mukha ko mag-oil up siya. So, ayaw natin ng malagkit ngayon kasi sobrang init. Pero guys, sa dami na nailagay kong blush, para naman akong lechon. Sobrang pula dahil. So, naligo agad ako kanina. Tapos, nag-ayos na ako ng hair and nag-freshen up. I'm wearing white t-shirt lang kasi sobrang init. White t-shirt and jeans. Yan. Kasi susundo tayo sa school and also, baka magpunta tayo sa Bulacan. I'm not sure yet ha. Titignan ko pa kung talagang matutuloy ako. Gusto kong, huy, ang dami. Gusto kong i-check yung, hala, para naman ako may dugo nito. Gusto kong i-check yung bahay sa Bulacan. Kung, kasi ang tagal ka na hindi napunta. O, diba pati iping ko meron. Ang tagal ko nang hindi napuntahan and also, nag-uusap na kami ni Kuya Victor. Yun. Ganyan. Freshness lang. Yun nga guys, kasi naalala nyo nung nag-video kami nung time na nangamusta kami kay Ate Carla dahil na-operahan siya. That was also the time na nangamusta kami kay Kuya Victor and napag-usapan nga yung property sa Bulacan, yung bahay namin sa Bulacan. Kung ilang taon na kasi siyang nakatenga, tapos hindi man lang napapakinabangan, nandun lang din yung bahay. Well, okay naman kasi 'di ba, in time pag nagka malaking pera, pwede yung ipa-renovate and ipaayos or i-gawing apartment. Pero sa ngayon, the best idea that we come up and mutually agreed is ipalis yung bahay. Kasi initially, ang gusto ni Kuya is ibenta na lang yung bahay. Since nandun nga sila sa Canada, hindi rin naman siya pwedeng umuwi dito mayat-maya para i-monitor yung bahay. Alam niyo yun, di ba? I-monitor yung bahay kung ipaparenta siya buwan-buwan, maniningil ka or meron kayong kontrata or post-dated checks, ganyan. Pero still, it's a responsibility. Kumbaga, i-maintain mo yung bahay buwan-buwan, dapat uuwi ka doon, makikipag-usap ka doon sa mga tenant mo and all that. Also, malaking pera din yung kailangang gugulin para doon. Kasi syempre, no, ipapatibag mo yun, tapos papatayuan mo siya ng apartment kung ilang pinto, tapos ilang palapag, ganyan. Kasi medyo malaki din yung lupa namin doon eh. Almost 300 square meters yata siya. So, malaki din talaga. In corner lot pa siya. Maganda yung location. Malapit siya sa palengke. Malapit siya sa highway, sa expressway. Meron siyang malapit na toll gate or exit papunta ng NLEX. And also, yung ginagawa ngayon na train station from Bulacan to Manila,
merong stasyon doon malapit sa amin. So it's really a prime location. Kumbaga, as the years pass by, gumaganda din yung value ng lupa natin doon. So sabi ko, hindi naman namin kailangan ng milyon-milyon magkapatid, 'di ba? Sa ngayon, ang kailangan lang namin is to support the financial needs and medical needs ni Mama Toyang. So dahil nga since kami din, 'di ba, magpapaaral na ulit kami ng mga bata next school year. Si Sky, pasok na naman next school year. Si Cloudy, papasok na rin sa school. So, kumbaga, yung gastos natin, dumadagdag ng dumadagdag. Pero yung kita natin is sapat-sapat lang. So, kailangan natin umisip ng paraan. And then, kaila Kuya Victor nga, ganun din ang nangyari. Nagkasakit si Ate Carla, inoperahan siya dito sa may ulo niya. Tapos recently, inoperahan na naman siya. So instead of selling it, dahil nga hindi naman namin kailangan ng milyon-milyon, kumbaga, di ba, monthly maintenance lang ni Mama Toyang ang kailangan namin. Ang initial idea ko talaga is ipalis yung bahay sa Bulacan. And ngayon, yun, decidido na talaga ako, guys. Decidido na ako na ipalis yung bahay sa Bulacan. So, hopefully, mamaya pagkasundo kay Skyler, pupunta tayo sa Bulacan para i-check yung property doon, mapicturan, and also dadaan din ako sa munisipyo to check yung anong tawag dito? Yung status ng market value. Ayun, yung market value pala. Para i-check yung market value ng lupa namin doon, and also to verify kung yung yung amilyar. Kaya naman yun, pupunta tayo dun sa Bulacan para silipin natin. Uy! Init talaga, girl! Dala pala ni Jit nga pala yung expander. Init, grabe! Yan. Sakto yung lakad natin, kainitan. Galing, di ba? So anyway, ayan, sunduin muna natin si Sky. Girl! Init, girl! Sunduin muna natin si Sky sa school. Tapos, didiretso na tayo. Grabe, init. Eh, nako, diba? Kamalas-malasan mo nga naman. Pero okay na din. Hindi pa ako nakakalabas dito sa subdivision. Ha? Opo. Ayan, naflatan ako ng gulong. At hindi lang. Diyan? Buksan ko tong taas? Hindi, gaslight. Yan lang? Ayan guys, grabe. Naputokan ako ng gulong. Hindi ko alam paano siya nabutas. Tumunog na lang siya. Okay naman po siya kanina paglabas ko eh. Diyan na lang sa kalagitnaan ng cresta tumutunog na. Yun pala, flat na. At hindi lang siya flat. Dapa talaga siya, guys. Inangat na kasi nila kuya kaya na siya, lutang na siya, pero dapang-dapa na talaga siya kanina. Oh, grabe. Kung hindi ba naman talaga naayaw ng mga bagay-bagay. Ay, aandar si kuya. Ayun, ang problema ko pa, dahil nga na-flatan ako dito, di ako makaalis. Susunduin ko dapat si Sky, diba? So, si Jet na kay Father Bobby kasi siya sa Makati. So, sila nag-meeting, hindi ko siya matawagan, hindi siya sumasagot sa phone. Kaya, yun, ang problema ko ngayon, paano magsusundo si Skyler. Book ko sana ng pag-grab, kaya lang. Wala man akong cash pang bayad, mag-withdraw pa nga lang din sana kasi. So, anyway, ayun. Try ko ulit tawagan si Jeff mamaya. Buti na lang mayroong mga kuya dito tumutulong sa amin. Ayan, si Kuya Undo pumunta na din dito kasi sa labas lang to ng subdivision eh. Buti na lang talaga, hindi ako nakalayo pa. Uy guys, grabe, kinabahan ako. Kasi bumaon na yung suporta nung jack doon sa pinaka sahig asfalto. Sobrang init kasi yan. Tsaka sobrang bigat din ang sasakyan. I-double jack siya kasi baka bumagsak, delikado. Grabe. Baon talaga siya. Bumaon, no? Bumaon, no? Ano po? Palitan natin, oh. Titingin na lang sa ibang hardware. Pinalitan na rin yung mga nut kasi, pud-pud na. Ayan. Buti na lang may nabili pero 4 lang yung nabili.
Maraming salamat po, sila tumulong sa akin. Salamat po, Tay. Pasensya na po sa abala. Nakaka-stress. Grabe. Ang hirap nung mapaflatan ka ng gulong sa kainitan ng araw, sa ilalim ng naglumalagablab na araw. Sobrang init. Pero thankful naman kasi alam nyo, dami pa rin talagang mga matutulungin na mga tao sa paligid-ligid. Yung akala mo lang, 'di ba? Akala mo lang tambay-tambay lang sila ganyan, pero pag may nangailangan ng tulong, sila din mismo yung unang-unang lalapit sa iyo. Yung akala mo paupo-upo lang diyan sa tabi-tabi, pero pag nangailangan ka ng tulong, sila unang tatayo para sa'yo. Kaya, yun. Sobrang thankful ako kay tatay kanina tsaka doon sa dalawang kuya na nag-assist sa akin na magpalit ng gulong. Na-stress ako kasi sabi ko, napapadalas na ako napaflatan ng gulong. At hindi lang basta flat. Hoy, ano to? Buwan-buwan na lang tayong mabubutasan ng gulong. Ano yon? So, yun. Yung plano natin na magpunta ng Bulacan, of course, hindi na natin itutuloy. Kasi maging sensitive tayo sa mga ganyang pagkakataon. No? Yan yung sinasabing matuto kang makiramdam. Pag ganyan na mayroong mga balakid sa daanin, may mga sagabal along the way, so wag na natin ipilit. Kaya hindi ako makatuloy sa Bulacan. So, matuto tayong makinig sa mga bagay-bagay. So, hindi ko na ipipilit kahit na may oras pa naman. Actually, dinala na ni Kuya Undo yung Ford sa pa-vulcanizing shop para ipacheck kung kaya pang remedyohan yung gulong, but if not, bibili talaga ng bagong gulong. So, anyway, ayan. Huwag na natin ipilit kahit may time pa kasi we'll never know baka kung anong mangyayari sa atin, di ba? Pag ipinilit pa talaga natin. So, yung mga ganyang senyales ay kumbaga, mga balakid, mga mga pangitain. Huy, pangitain talaga. Ganun katindi, girl. Antayin na lang natin makabalik si Daddy Jet dito. At pupunta tayo sa shop mamaya kasi meron kaming Bible study. So, yun guys. Magre-relax muna ako kasi sobrang init talaga. Grabe. Sus, aray ko, yung leeg ko naman. Love lang. Yung masarap. Yung masarap na love naman. Sweet naman ni Cloudy. Malambing ka ba? Yeah. Malambing ka kay mama? Yeah. Sige nga, maglambing ka nga. Maglambing ka nga kay mama. So, paano pa yung gusto ko lambing? Yan. Persons, I love you. Sobrang init. Grabe. Ayan na, nakarating na sila. Hello, sister. Hello. Anong arating na yung itsura niya sa likod. Hindi kasi, wala siya ginawa kanina. Kung di makinig, matulog, makinig, gano'n. Patunaw na yung itsura niya. Hindi kasi, anong oras kanina. na kasi alas 3 na ng hapon. Kasi, ano ba nangyari sa inyo? ang nangyari, di ba, nag-vlog ka ba na naflatan ka? Oo. Naflatan siya, di ba? Teka. Oo. Naflatan siya, di ba? Eh, ang ate umuwi, galing US. Galing ng Japan. Tapos, sakto, nandun ako sa Makati. Kasi nagkita nga kami ni Sister Lisa. Tapos, dapat yung pala si Kuya Undo, ang susundo dapat. Eh, ang pagkaintindi ni Kuya Undo pala, ang 12 PM, yung pa alas 12 ng madaling araw. Ang PM niya, papunta sa AM. So, ang kanya, hindi ang 12, hindi AM, PM pa rin, paggabi. Kaya pala, wala dapat, siyang kamalay-malay. Sabi ko, kailan ang dating ni ate? Sabi niya, mamaya. Sabi ko, anong oras hapon? Sabi niya, hindi, gabi pa. Alas 12 ng madaling araw. Dapat pala ako, Tagalog. Oo nga, edi ako, wala lang din sa akin. Kasi hindi ko naman alam, sila naman nakakaalam niyan eh. Nagulat ako, si Jet, biglang tumawag na nasa airport na daw si ate. Sabi ko, hala. Tapos si Kuya Undo, wala rin kamalay-malay. Sabi niya, hindi, mamaya pa madaling araw. Pagtingin namin dun sa text sa kanya, 12 PM. Sabi ko, di ba? Ang PM ngayon, ang AM mamaya madaling araw. Sabi niya, hindi. Ang PM, mamayang madaling araw. Kasi gabi pa. Balistad. Hindi dapat, ang pagkaisip niya siguro, pag PM, literal na dapat madilim pa. Ayun, buti na lang nandun sila sa Makati na pick up niya si ate. Don Bosco, di ba?
O, di ba yung Skyway Oo pa nga gano'n? eh. O, di, sakto. Pero ba't ang tagal nyo pa rin? Hindi kasi kumain pa nga kami. Ah, okay. Ay, gutom na ako. Hilong-hilo na ako kanina eh. Sakto lang naman pagdating kay ate o nag-antay siya. Nag-antay siya ng konti, Konti. na umakit siya sa taas. Sabi ko, ano te, ganyan. Sabi, okay lang, buti. Mas okay na yun. Kasi kung kami, mas matagal si Kuya Undo, more than an hour. Ay, malamang mainit na ulo 45 minutes ang pinakamabilis. Mas malapit ka talaga. Hindi, tsaka mamaya mainit na ulo nun. Kung magtagal pa kayo. Kaya yun nung nag-aantay, alam mo naman yun. 1 hour later. Tapos pag dinamdam ko siya, I have to make sure that na-process ko siya. Or halimbawa, hindi ko na kaya, tatawagin ko siya. Hindi ko sa kasi kailangan ko na ng pagpapasahan. Which is in comparison sa iba naman, sa head person, is like, hanggang hindi na wala kaming idea kung ano yung problema. Sa amin lang muna. Isolated case muna. Okay, ano yung problema? Actually, ito ang nire-request ko sa kanya. Yun naman ang ayaw ko. Ang gusto ko, ang lagi ko sa akin, I don't ask for full details. I just need you to give me an overview. Or I mean, Why? Bakit kailangan sila? kasi hindi nga kayo mabasa, di ba? I don't know what's going on. Hindi kasi mawaan. Kasi kami, kakakita nyo sa amin kaya, di ba? Oo, kumbaga you don't need to. Sa akin, na siya, ganyan. Nung sinabi niya na, kaya ka nga nag-asawa, parang di ka tumangka. Oo nga, ano, kaya pala kami dalawa na, kasi dalawa na kami gagawa ng paraan. You people, for us, are like something that has value. Okay. So when we see you as a value. Something that should be taken care of. Sa inyo kasi, more on situational kayo. Parang, Situational. so parang out ang tao. Out ang tao ka na. Nandun kami sa sitwasyon. So, sa inyo, yung naglalarong aso, tumatalo na aso, Kaya pag hindi siya tumatahol na tumalon, aso. okay lang din. Huwag ka tumalon. Oo, huwag ka tumalon. Pero sa amin, regardless kung matulog ka, gumising ka, kumain ka, basta ikaw, dog kita, mahalaga ka sa akin. Kaya siguro, kami sa mga, everything is personal for us because, eto nga, pasalamat kayo na we see you as something. When I see you as something personal, that means you have a big chunk of importance in our lives. Now I understand. Kasi may mga tao na pag feeling ko, wala na tayong good memories or anything that we share about the parang there's nothing, parang wala nang growth sa relationship natin, even in friendship. Parang hindi na tayo nag-uusap that makes us feel like, wow, we're so amazed what we're talking about, we are talking for hours, or para bang there's nothing new happening between us. Parang, siguro it's time to cut the relationship. Parang ganun. Kasi nga sa inyo situation. So if that situation doesn't fit you anymore, might as well say bye-bye. Pero sa amin, it's not the situation. It's that person who gives life to us. For us, yung pagiging personal ka sa akin, lahat ng ginagawa mo sa akin personal. Kasi, buhay na kita. Parte ka na ng buhay. So that means, a part of my growth is you. So imagine mo, kung tatanggalin mo yung sarili mo sa buhay nila, parang tinanggalan niya ng leg. Parang tinanggalan mo ng paa. Itigil na natin itong LDS na to. Bakit sa akin? Ano lang sila data? Parang okay lang, fine. Parang, ano yung contract signing? Ay, okay. Tapos na ang contract natin, bye! Bye! So, ako, kaya di ba ako, so now you see why everything is personal. Because when you choose to take yourself out in the picture, ikaw yung nag-request, it's like removing that lane apart. Kaya ako, hurt ako. Oh, skin deep yun. Ay, hindi na skin deep, bone deep. Oo, kasi kaya nga, di ba, na-hurt ako ng kay Anne, sa best friend ko. Kasi I saw her as someone that I could. It's a part of my body na. And then when she betrayed me, I felt that she took that big chunk of my growth, and that I have to feel it up again. Ayan, guys. Ikaw matawa. Pogi pa yun. Dahil pa siya ng buho. Alam mo naman. Patulog naman na. Oo. So, yun na nga, guys. Matutulog na kami.
So, kung yung napanood nyo kanina na clip, it's yung talk namin. Usually, ginagawa namin sa shop. It's a parang Bible study at the same time, life update. Life update namin 3. Usually, 4 kami or 5. Kaya lang hindi nakarating yung 2. So, yung pag Mondays, nagkakaroon kami ng Bible study or liturgical Bible study. So, we talk about things, we talk about life, ganyan. Nakakagaan kasi sa pakiramdam na nagba-Bible study kasi everything in the Bible, you can relate it to your life, to yourself, especially kung ano yung pinagdadaanan mo at the moment. So, it lightens everything. Kaya we love talking to Lisa as well. Kasi nga si Lisa, parehas ko. So, mas naiintindihan namin ni Jet yung isa't isa through the help of Lisa. And asarap niya kausap, nakakatalino. So, for sure, no, yung mga naparinggan nyo kanina, somehow, napindot din kayo at some point. So, yun, if you want, diba, to know more about Lisa, i-comment nyo yan at interviewin natin si Lisa if you want lang, diba? So, ayun lang guys, thank you so much for watching. Ayan, hindi naman natuloy yung hindi man natuloy ang Bulacan mo. Oo, at nawala na sa isip ko yun. Kumbaga, nandito na ako sa point ng life ko ngayon na one problem at a time. Kung wala akong magawang solusyon dyan, okay, bitawan ko na yan. I don't want to stress myself too much. Move on na ako. And kung ano yung ibigay ulit na kailangang harapin, go. Ganun tayo ngayon. So, yun lang guys. See you again tomorrow for the next vlog. At saka, kayo, comment down below kung ano yung mga napulot ninyo doon. Actually, maikli lang yung mga napag-uusapan doon. Pero medyo hindi nyo nagigets yung iba. Pero in the future, baka mas magiging mapag-upuan. More engaging. Thank you so much for watching. See you again in the next video. Bye-bye.